and life. You have the words of everlasting life. Praise to you, Lord, King of eternal glory. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon, Father. Kamusta po kayo? Wednesday na naman, narito na naman tayo sa dambana na ating mahal na ina ng laging saklolo, nagbibigay debosyon sa ating mahal na ina, sa ating minamahal na Mother of Perpetual Help. Sabi daw po nila kami mga pari, marami raw po kaming mga pribilehiyo sa buhay. Kasama na raw po dito kapag kami po'y nauhuli sa mga lansangan kapag merong traffic violation. Pero ito po ang aking pananaw, hanggat maaari po, kapag color coding o number coding ang aking sasakyan, hindi ko po ginagamit ang aking pagiging pari para maging exempted. Bakit? May kwento po kasi. Ako'y seminarista pa lang at sumabay po ko sa isang pari sa kanyang schedule. Hindi ko sasabihin kung sino, baka may nakakakilala. Nagkataon po ay number coding po ang kanyang sasakyan, pero bumiyahe pa rin siya hanggang pinara po siya ng MMDA. Ang pambungad po niya, "Pari ako." Napatingin po sa kanya yung MMDA at ito ang kanyang sinagot, "Yun na nga, pari ka pa naman, hindi ka marunong sumunod sa batas." Kaya simula po noon, sabi ko, pag ako naging pari, hindi ko gagamitin ang pagiging pari para makalusot sa batas trapiko. Mga kapatid, tayo mga Pilipino hanggat maaari, gusto natin makalusot sa mga batas, lalo-lalo na kung tayo po ay dehado rito. Ang tawag natin dito, exemption to the law, exemption to the rule. Kung makakuha ng exemption, ilulusot, ipipilit. At nakakalungkot sapagkat minsan, dahil sa mga exemption ng batas, nakakaligtaan na natin ano ba ang nasa puso ng batas. In our gospel reading today, Jesus is talking about the law. He said, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill." Siguro naalala natin si Jesus, palagi siya nakikipagdiskusyonan, nakikipagdebate pa nga minsan sa mga eksperto ng batas, ang mga pariseyo at mga eskriba. Lalo na po tungkol sa batas ng araw ng pamamahinga, the law on Sabbath. At madalas nakikita natin si Jesus sa mga diskusyonang ito, natatalo niya ang mga eksperto ng batas. Bakit? Sapagkat para sa kanyang mahalaga,
hindi yung letra ng batas, kundi yung espiritu ng batas. What matters is not the letter of the law, or more than just the letter of the law, but the spirit of the law. And for reflection today, the Lenten season teaches us to internalize the law. Anong law ito? L-A-W, madaling tandaan. Bawat letra may kahulugan, isa-isahin po natin. L is love. At the heart of every law is love. Bakit may batas? Sapagkat ang batas ay tinuturuan at ginagabayan tayo para mahalin at magmahal sa bawat isa. Madalas kasi iniisip natin, ang batas ay pagbabawal. Pero hindi po. Ang batas ay nagtuturo at gumagabay sa atin paano tayo magiging mapagmahal, paano tayo magiging mapagmalasakit, paano natin maaalagaan ang bawat isa. Sana'y hindi tayo nakatuon lamang sa mga pagbabawal ng batas, kundi kung ano ba ang punto ng batas. Tinuturuan tayo na magkaroon ng care at concern. Kaya may batas. Bakit no parking dito sa lugar na ito? Para hindi maka-aksidente. Bakit no jaywalking? Bakit merong overpass? Para may tamang tawiran at walang masasagasaan. Bakit bawal ang ganito? Hindi lang basta pagbabawal, kundi para hindi natin masaktan ang bawat isa. At the heart of the law, letter L, is love. A, my dear friends, means accountability. Tinuturuan tayo ng batas na magkaroon ng pananagutan sa bawat isa. At ang pananagutan, hindi tinatakbuhan. Ang pananagutan, hindi tinatakasan. Ang pananagutan, pinapasan, pinaninindigan. Mga kapatid, ito yung hamon sa atin. Huwag tayong tumakas sa paninindigan. Huwag tayong tumakas sa pananagutan. May responsibilidad tayo sa isa't isa. Hindi ba ito yung inaawit natin? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tinuturuan tayo, magkakapatid tayo. At kung ang trato natin sa bawat isa ay magkakapatid, rerespetuhin natin ang bawat isa. At kung ang trato natin sa bawat isa ay magkakapatid, aalalahanin natin meron tayong isang Diyos na ating Ama. Kaya sumusunod sa batas. Meron tayong pananagutan sa kapwa, may pananagutan tayo sa Diyos. Sabi nga, Kristiyano tayo, kaya tayo makabayan. At ang Kristiyano, sumusunod sa batas. Pangatlong letra, W, is way of life. Ang hamon sa atin sa pagpapatuloy natin pagdiriwang, nawa ang pagsunod sa batas ng pag-ibig maging uri ng pamumuhay. At ito muli ay hindi lamang pag-iwas dahil mapaparusahan kapag tayo ay lumabag sa batas, kundi ito ay paraan ng pagpapakita ng ating malasakit at pagmamahal sa bawat isa. Following the law is a way of life, not only for us to avoid punishment, but for us to do good and to love one another. Yan ang nasa puso ng batas. L-A-W, madaling tandaan. L, love. A, accountability. W, way of life. Tinuturuan tayo ng Kwaresma, ang batas ay hindi pabigat, kundi ang batas ay paraan upang tayo ay makapagmahal sa kapwa at tayo ay makapagbigay respeto sa Diyos na nakikita natin sa bawat isa. Amen.